Marangya at magarbo mano ang tinutuluyan ngayon sa France ng pugante at dating Ako Bicol Party List Representative na si Zaldico. Ganito ang naging pagsasalarawan ni DILG Secretary John Vic Remulla kung saan posibleng umabot pa raw sa 200 million euros, katumbas po yan ng 14.3 billion pesos, ang halaga ng bahay ngayon ni Ko sa naturang bansa. Pero kahit tukoy na po ang kinaroroonan ni Ko, hindi pa rin ito maaresto dahil sa wala pa rin inilalabas na red notice ang Interpol. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, alam na ng gobyerno ng Pilipinas kung saan naroon sa France itong si Zaldico. Pero ang masaklap, aminado sila na walang magawa sa ngayon. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million euros yung isang bahay na ganun. Sa marangyang property na ito sa France, umano nananatili ang puganteng si Zaldico. Itong kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla, batay na rin sa nakuha nilang impormasyon. Kahit tukoy kung nasaan, tali pa rin naman ang kamay ng gobyerno ng Pilipinas at nananatiling malaya si Ko. Sabi ni Remulla, hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila ang red notice mula sa Interpol. It turns out, iba pala ang batas ng Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti, ay di-delay nila. In-investigate nila sa kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice. The red notice is the only hope. Kumpiyansang kalihim na bago matapos ang proseso ng asylum kay Ko, makukuha nila ito. Palitan mundo niya. Eventually, makukuha rin natin yan. Ilan sa mga natukoy nilang lugar na pinuntahan ni Ko sa Europa ay sa Portugal, Italy, Prague at France. Kinumpirma naman ng kalihim na siya ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa pagkakahuli kay Ko. Nang malaman niya ang impormasyon patungkol rito, 6 na oras pa lang anya itong nakadetine sa Czech Republic. Yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attaché, pinadala rin namin. But, nahuli ang padala natin ang abogado. Papunta na ron bago siya, na-process na. Expired Philippine passport anya ang ginamit ni Ko, kaya nagkaroon ito ng paglabag sa immigration law. I think he went through court proceedings na may abogado siya nang kinuha tapos na-release siya. Tiniyak naman ni Remulla na gagawin ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para maiuwi na sa Pilipinas itong si Zaldico sa lalong madaling panahon. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, kung kapani-paniwala itong mga impormasyon galing kay Secretary Remulla ng DILG, pinanggit ba niya sa inyo kung sino mga source niya? Pilipino ba mga sources niya o mga Pranses? Alex, ang sabi niya, mga Pilipino raw, maraming Pilipino ang nasa France na nagpapadala ng mga impormasyon. May mga larawan pa raw na ipinapadala sa DILG kung kaya talagang nakikita nila na si Zaldico talaga yung mga nasa larawan na kanilang natatanggap. Bakit papatsi-patsi ang kanyang impormasyon? Kung may mga pictures pala, ba't hindi niya pinakita sa atin? Yun nga tumagi siya na ipakita yung mga larawan na yon. O hindi lang natin alam kung hindi niya badala yung mga picture na yon nung kanina. Paulit-ulit siyang matanong ng media patungkol sa bagay na yon. Okay, kung ikaw ay nakatira sa isang marangyang pamumuhay o may tahanan ka na doon, ibig sabihin ba nun, automatic na aprobado na yung kanyang asylum doon? Hindi pa naman, Alex. Yun daw yung pansamantalang tinutuluyan ni Ko habang hinihintay niya na maaprobahan yung kanyang asylum. May binabanggit kanina si Secretary Remulla na sa tansya nila ay posibleng abutin daw ng pinakamaikse, 6 na buwan yung request ni Zaldico para makakuha ng political asylum. Tinitignan nila na
confident sila na bago umabot dun sa 6 na buwan na yon ay mailalabas yung red notice mula sa Interpol. Kaya sabi niya, confident sila na maibabalik sa bansa itong si Saldico. Okay, dahil nga may mga impormasyong binibigay sa kanila, no? Mga Filipino, ito ba mga Filipino may pananagutan ba? Dahil maaring sila ay kumukup-kup ng isang pugante mula sa Pilipinas. Wala bang ganun na paglabag ang ating mga kababayan doon? O kung sino man may-ari ng bahay na yun? Alex, hindi natin na itanong kung sino yung may-ari nung nirerentahan na yon ni Saldico, kung ano ba yung nationality, kung Filipino ba o may tumutulong sa kanila na mga Filipino para makakuha ng mga property doon. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madeline Villar Moratillo. Mata natin, dyan po sa DILG.